Hello po mga kapams, mga kabisnes. Ang tawag dito. Meron po akong isang kwento na parang kukwentuhan ko na lang po kayo. Ang kwentong ito ay isang muling magmamahal dahil pagmamahal ng dahil sa iyo. Yun po ang isang kwento na kapupulutan natin. Magkakaroon po ng nakaka-inlove pong basahin. Ito po ang kwento. Kukwento ko po sa inyo. Magaan ang mga hakbang ng tahaking ni Janice ang daan papunta sa beach. Nasa Bahia de Aurora siya, isang resort na pag-aari ng isang nobyo niyang si JM o Jose Matthew de Agoncillo. It made her feel at home, as if she belonged there. Naroon siya para magbakasyon. Nagkakilala sila sa isang surfing competition sa naturang lugar at mula noon ay pabalik-balik na siya dahil kay JM. Ayon kay JM ay itinayo ang resort noong panahon ng mga Kastila. Makikita naman sa arkitektura nitong parang sa sinaunang panahon. Malalaki ang mga bintana na gawa sa kapis, kung saan tanaw ang malawak na Pacific Ocean. Gawa sa kahoy na inukitan, ang mga pinto na gawa pa sa Nara, ang makintab na sahig at mga muebles. Sa halip na isang hotel o resort, ay parang nasa isang bahay lang siya. 2 taon na ang nakararaan nang ipamana ng lola ni JM na si Doña Juana ang resort na napabayaan na at ito ay sira-sira na. Wala na kasing nag-aasikaso at mistulang inabandona na. Kaya ibinuhos ni JM ang lahat ng pera at kakayahan nito para maibalik ito sa dating ganda nito. He also encouraged backpackers and even organized surfing events to help promote the resort. Hindi lang ang resort ang natulungan ng naturang surfing events, kundi maging ang iba pang resorts doon at mga bayan ng Aurora na nagsisimula ng makilala bilang isang tourism heaven. Kaya mahal din niya ang lugar at kasama ng pangarap niya na doon na sila titira ni JM. Oras na maikasal sila at bubuo na sila ng pamilya. Pakiramdam niya ay malapit na yun. Pinapunta siya ni JM dahil may importante raw itong sasabihin sa kanya. Matindi ang hinala niyang aalukin na siya nito ng kasal. Kaya naman, kung todo paganda siya sa pagpunta niya roon. Hello po, mga kabisnes, itutuloy po natin ang kwento. Gusto niya ng maganda siya sa mahalagang sandaling iyon. Natagpuan niya si JM na nakatayo sa beach at nakaharap sa dagat. Mukhang malalim ang iniisip nito. She took the time to study him. Napakaamukwa ng mukha nito. The face of an angel. And he also had the heart of an angel. She wanted to spend the rest of her life with him. At hindi na magbabago pa ang isip niya. Yung
Sumakap siya sa baywang nito. Pumitlag ito at biglang lumingon sa kanya. Nandiyan ka pala. Hindi man lang kita naramdaman. Kasi masyadong malalim ang iniisip mo. I'm sorry. You look beautiful today. Nag-dress ka pa. Puno ng appreciation na sabi nito. Para maiba naman. I'm glad you like it. Hindi na lang niya sinabing pinaghandaan niya ito na may ideya na siyang aalukin siya nito ng kasal. She didn't want to main his surprise. Kunwari ay wala siyang alam. Isang malamlam na ngiti ang isinabit niya. Kahit ano pa ang suot mo, maganda ka pa rin sa akin. Nanatiling malungkot ang mga mata nito. Ginagap niya ang mga kamay nito at itinoto pa niya ang ngiti. Ano ba? Ang sasabihin mo sa akin importante. Wala ka namang sigurong problema dito sa resort, hindi ba? Umiling ito. No, it's not about the resort. Come, doon tayo sa kabana. Malakas ang kaba sa dibdib niya nang dalhin nito sa kabana habang hawak nito ang kamay niya. Napaka-romantic ng ambience sa loob ng kabana. Pagkamat nakaharap iyon sa dagat at parang nakikita sila ng buong mundo, ay mayroon itong illusion of privacy. Parang silang dalawa lang ni JM sa paraisong iyon. It was perfect for a marriage proposal. This is it. This is it. This is it. Magpo-propose na ito sa kanya. Ano kaya ang dapat niyang maging reaksyon? Siyempre, magugulat siya sa una. Kailangan bang magpakayeme muna siya at huwag itong sagutin agad? Hello po, itutuloy po natin mga kabisnes ang kwento. Oh yes, agad ang sasabihin niya ito at yayakapin niya agad ito. Pinaupo siya nito at hinawakan ang kamay niya. Janice, gusto kong intindihin mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo. Mahalaga ito sa akin. Sunod-sunod na tango ang ginawa niya. Oo, iintindihin ko ang lahat. Ano ba yon? Tinitigan siya nito sa mga mata. I'm breaking up with you, ang sabi niya. Naglaho ang ngiti sa mga labi niya. Ah, ano? I said, I'm breaking up with you. Anito at mas seryoso na ang itsura nito. Saglit siyang natigagan habang inaanalisa niya ang sinabi nito. You are breaking up with me? Isang malakas na tawa ang pinakawalan niya. JM, ano bang joke yan? Siguro ay iyon ang pakulong nito. Kunwari ay makikipag-break at makikipag-break ito sa kanya at paiiyakin siya. Pero bigla na lang ilalabas nito ang engagement ring para sabihing ayaw na nitong maging girlfriend siya. Kundi gusto na nitong maging asawa siya. Great! She knew that trick.
O sige, break na tayo. Iiyak na ba ako? Nakangiti pa ang tanong niya. Nanatiling seryoso ang mukha nito. Hindi ako makikipagbiruan sa'yo, Janice. Gusto ko nang tapusin ang lahat sa atin. Hindi na niya magawa pang tumawa sa pagkakataong iyon. Tuluyan na ring naglaho sa isip niya ang tungkol sa pagpropose nito ng kasal. Mukhang seryoso ito. Seryoso na makipag-break sa kanya. Pakiramdam niya, nadidrain ang kaligayahan sa kabuong katawan niya. Break? Hindi niya inaasang aabot sa breakup ang relasyon nila. Ano? Anong nangyari? Bakit makikipag-break ka sa akin? Tanong niya sa nanginginig na boses. She felt great. May kasalanan ba ako sa'yo? May ginawa ba akong mali? Naging busy siya sa trabaho nitong nakaraang mga araw dahil natambaka siya ng trabaho nang lumuwas siya sa Maynila. At dinalaw siya nito noong isang buwan. Nagkulang ba siya ng pagtitext dito at pagtawag? Nabawasan ba ang sweetness nito? Ang sabi naman nito ay naiintindihan nito ang trabaho niya at hindi naman demanding ang boyfriend niya. Umiling ito, wala kang kasalanan sa akin. Mas gusto kong ibahin ko sa sarili ko na gawin. May gusto ka bang ibahin ko sa sarili ko na gawin ko? Ang sabi niya. Sabihin mo lang. Baka nahihiya ka lang sabihin sa akin. Hindi ako magagalit sa iyo. Basta huwag lang ganito. Ngayon lang siya nakaramdam ng masidhing takot. Tagal na hinihintay niya ito na dumating sa buhay niya. Ito ang unang nobyo niya. Hindi naman siya perpektong tao. Marami pa siyang dapat na matutunan. Kung nagkulang siya o may nagawang mali, handa siyang umawi rito. Handa siyang mag-adjust para lang isalba ang relasyon nila. There's nothing wrong with you, Janice. It's me, ang sabi ng lalaki. Is there another woman? Nanginginig ang mga labing tanong niya. May nakita ka bang iba habang wala ako? Saglit lang naman yon para wala siyang magagawa ko. Lang naman iyon, pero wala siyang magagawa kung maluha-luha ito madadala ito sa tukso. Minsan ay walang matatag na lalaki sa babaeng magaling mangakit. Hindi ko magagawa yun sa'yo. There's no other woman. Is it the resort? It is the resort then. Gusto mong mag-focus dito at isa akong distraction? Pwede naman akong mag-adjust, ang sabi niya. Hindi ako masyadong magde-demand. I just want you to stay away from me before I hurt you. Hindi ako ang lalaking para sa iyo, Janice. Umiling siya. Ano ba ang sinasabi nitong sasaktan siya nito? I don't understand. We are okay, JM.
You are the perfect boyfriend. Masaya tayo sa isa't isa, wala akong marereklamo sa iyo. Di ko maintindihan kung bakit iniisip mong masasaktan kita. It's in my genes. Lahat ng lalaki sa pamilya ko ay walang ginawa kundi manakit ng babae. They are womanizers. From my grandfather, to my father, down to my brother. Parang sakit iyon. Umiling siya. Hindi ako naniniwala na katulad ka nila. Kaya nga ako umiiwas sa relasyon dahil doon, I just couldn't stop myself from falling for you. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Baka bukas, makalawa, ay lulukuhin na rin kita. I can't hear that, Janice. Kaya mas mabuti pang layuan mo na ako. Have a little faith, JM. Ako na ang nagsasabi sa iyo na hindi ka katulad nila. Kaya kaya mong kontrolin iyon. Pinag-isipan ko na ito. I have to let you go. Ayokong matulad sa papa ko. He was promised to marry another woman. Pero tinakasan niya at inakit pa rin niya ang nanay ko na 17 years old pa lang. Tapos, iniwan niyang buntis ang nanay ko para balikan ang nobya niyang pinangakuan niya ng kasal na buntis din. Importante ka sa akin. Ayokong mabiktima ka katulad ng mga babaeng naging biktima ng mga lalaki sa pamilya ko. He was trying his best to be kind to her. Pero tuluyan na siyang nakadama ng galit dito. Kung iyon naman pala ang problema nito sa simula pa lang, bakit hinayaan pa nitong ma-inlove siya rito? Sana, noong una pa lang ay hindi na nito inilapit ang sarili sa kanya. Sana hindi na lang niya minahal ito. Ano ba ang kaibahan ng posibilidad na masaktan siya nito at lukuhin? Kung ngayon pa lang ay sinasaktan na siya nito. Alam mo kung ano ang problema sa'yo, JM? Duwag ka. Isa kang malaking duwag. Dinuro niya ang dibdib nito. Dinuro niya ang dibdib nito. Nagpapadala ka sa takot mo. Kinatatakutan mo ang isang bagay na posible namang hindi mangyari. Yumuko ito. I'm sorry, Janice. I guess this is a goodbye. This is for the best. Sigurado ako na makakatagpo ka ng lalaking magmamahal sa iyo ng totoo. Gusto niyang hampasin ang gwapong mukha. Ito sa sobrang sama ng loob. Pero hindi pa rin niya maibsan ang sakit na nararamdaman niya. He was breaking up with her and he was hurting her heart. Makakabawi lang ito sa kanya kung sasabihin nitong gusto talaga siya nitong pakasalan. At handa itong labanan ang takot nito. That they could work this out. Subalit, mukhang malabong mangyari yun. Tuluyan ng nilamon ito ng takot at desidido na itong tapusin ang lahat sa kanila. Tumayo siya. Ayaw niyang iwan ito. Gusto pa niyang ayusin ang relasyon nila, ngunit wala na sa puso niya na magmakaawa pa. Masyado nang pabababae niya ang sarili niya. Umalis siya nang walang salita. Hindi
hindi pa tapos sa kanya ang lahat, babalik siya sa lugar na yon at titiyakin niyang si JM ang magmamakaawang bumalik siya rito. At titiyakin niyang pagapang na magmamakaawa ito sa kanya. Pakaramdam ni Janice ay sinisilihan siya. Kaharap niya ang best friend niyang si Melay at ang nobyo nitong si Nani. 27th birthday na ni Melay at ginanap iyon sa isang resort sa Pangasinan, kasama ang ilan sa malalapit na kaibigan at mga kamag-anak. Sa bar ng resort nila, sineselebrate ang gabi ng birthday nito. Sila lang ang naiwan sa table habang nagsasayaw sa dance floor ang iba. Parang papapakinamang ito ng mga langgam sa sobrang sweetness. Walang pakialam ang mga ito sa mga nakakakita. Ganun nga yata ang mga in love. Walang pakialam sa nangyayari sa paligid, basta masaya. At 2 buwan lang ang nakararaan ay ganun siya kasaya sa piling ni JM. Dinadaan na lang niya sa pag-inom ng tequila, sunrise, ang sama ng loob. Babe, naiwan ko yung extra battery ko sa kwarto.